Ako si Prinsipe Roderick, ang panganay na anak ng aming kaharian. Lumaki ako sa palasyo na puno ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang panlabas, nakatago ang mga lihim na nagtatakda ng aming kapalaran. Ang aking ama, ang hari, ay matagal nang nagbabalak na ipasa sa akin ang trono. Ngunit may isang hadlang na hindi ko inaasahan. Ang aking pinsan, si Prinsipe Alaric mula sa Karatig Bayan. Si Alaric ay hindi lamang isang karaniwang prinsipe. Siya ay likas na matalino. May taglay na kakaibang karisma na madaling makuha ang loob ng mga tao. Sa tuwing magkasama kami, parang may hangin ng kompetisyon na hindi maalis. Ngunit sa kabila nito, kami ay lumaki bilang magkakaibigan. Hanggang sa dumating ang araw na bumaliktad ang aming mundo. Isang umaga, habang ang araw ay kasisimula pa lamang magbigay liwanag sa kaharian, tinawag kami ng aming ama sa malaking silid ng trono. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang pintura ng mga nagdaang hari. Ang mga mata ng mga ito ay tila nakamasid sa amin habang kami ay naglalakad patungo sa hari. Roderick, Alaric, simula ng hari, habang nakaupo sa kanyang trono na sugatan ng panahon. Panahon na para piliin kung sino sa inyo ang karapat-dapat na mamuno sa kaharian. Ang mga salita ng hari ay bumagsak sa akin na parang isang mabigat na bato. Hindi ko inaasahan na darating agad ang araw na ito. Si Alaric ay hindi rin makapaniwala, ngunit ang kislap ng ambisyon sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Nais kong ipakita ninyo ang inyong kakayahan sa pamumuno. Patuloy ng hari. Sa susunod na buwan, magpapadala ako ng isang pagsubok na magtutukoy kung sino sa inyo ang nararapat na maging susunod na hari. Labis ang aking kaba. Ang koronang ito ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan, kundi pati na rin ng responsibilidad sa buong kaharian. Alam kong ako ang panganay, ngunit alam ko rin na si Alaric ay may kakayahang umangkin nito. Sa mga susunod na araw, ang palasyo ay puno ng usap-usapan tungkol sa pagsubok. Ang mga tagapaglingkod ay tila nagiging mas maingat. Ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi kung ano ang mangyayari. Isang gabi, habang naglalakad ako sa paligid ng palasyo, nakita ko si Alaric sa hardin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-iisip, ngunit may kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya at nag-usap kami ng tapat. Roderick, wika niya, alam kong pareho tayong nag-aalala sa pagsubok na ito. Ngunit naniniwala ako na kaya natin ito. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nararamdaman ko ang agos ng kompetisyon sa pagitan namin. Parang may nag-uumpugang damdamin sa loob ko. Ang aking pagnanais na maging hari at ang aking pag-aalala sa maaaring mangyari sa aming pagkakaibigan. Habang papalapit ang araw ng pagsubok, lalong lumalalim ang tensyon sa palasyo. Ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga posibleng pagsubok na aming haharapin. Ang kalsada patungo sa trono ay puno ng misteryo at hindi namin alam kung ano ang nakatadhana para sa amin. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Ang palasyo ay nagmistulang isang lugar ng pag-aalangan at pag-asa. Ang mga tagapayo ay nagtipon sa malaking bulwagan at kami ni Alaric ay naglakad patungo sa gitna. Ang hari ay nakaupo sa trono, ngunit sa kanyang tabi ay may isang tao na hindi ko inaasahan. Siya ay isang matandang mangkukulam na kilala sa kanyang mga lihim na kaalaman. Ako ang magbibigay sa inyo ng pagsubok, wika ng mangkukulam. At ang pagsubok na ito ay magdadala sa inyo sa pinakamadilim na bahagi ng inyong puso. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang banta ng isang bagay na nakakikilabot. Ang aming kapalaran ay tila nakabitin sa manipis na sinulid ng aming mga desisyon. Walang yamang makakapantay sa bigat ng kanyang mga mata na nakatingin sa aming dalawa. Ako si Prinsipe Alejandro, ang panganay na anak ng hari ng Ardalia. Sa aming kaharian, ang korona ay simbolo ng kapangyarihan, karangalan at responsibilidad.
Mula pagkabata, itinuro sa akin na ito ang magiging kapalaran ko, ang maging susunod na hari. Ngunit lumaki akong may kalaban sa aking likuran. Si Prinsipe Luis, ang aking pinsan mula sa karatig bayan ng Beridia. Si Luis ay hindi pangkaraniwang prinsipe. Bagamat hindi siya kabilang sa direktang linya ng trono, palaging nag-uumpugang balita ang kanyang katalinuhan at husay sa pakikipagdigma. Ang kanyang ama, si Duke Ferdinand, ay kapatid ng hari ngunit hindi kailanman naghangad na umagaw ng korona. Si Luis, gayunpaman, ay may iba't ibang pangarap. Sa mga lihim na pag-uusap namin, na madalas ay sa ilalim ng mata ng mga tala sa hardin ng palasyo, hindi niya ipinagkaila ang kanyang paghahangad na pamunuan ang Aradalia. Nagsimula ang lahat noong ang aming amang hari ay nagkasakit. Ang palasyo ay nabalot ng takot at pag-aalala. Sa kanyang kahinaan, kinailangan naming maghanda para sa paglipat ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng mga pangarap ko, naramdaman kong may iba pang puwersang kumikilos. Isang araw, habang naglalakad ako sa mga pasilyo ng palasyo, narinig ko ang usapan ng dalawang tauhan ng palasyo. Sinasabi nilang may lihim na kasunduan si Luis at ang mga tagapayo ng hari. Ayon sa kanila, si Luis ay may balak na makuha ang korona sa pamamagitan ng isang sinaunang ritual na matagal nang nakakalimutan ng mga tao sa kaharian. Hinanap ko si Luis upang makumpirma ang narinig ko. Nakita ko siya sa tabi ng lawa kung saan madalas kaming maglaro noong bata pa kami. Nakatingin siya sa tubig, tila malalim ang iniisip. Luis, tawag ko sa kanya. Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Totoo bang may plano kang agawin ang korona? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alejandro, hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko lamang. Isipin mo, kung ikaw ang magiging hari, malilimitahan ang iyong kapangyarihan ng mga tradisyonal na kasanayan. Ngunit kung gagamitin natin ang ritual, maaari tayong maging makapangyarihan higit pa sa ating mga ninuno. Ngunit ang ritual na iyon ay delikado. Hindi natin alam kung ano ang kapalit ng kapangyarihang iyon, sagot ko, puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti siya, ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan kita, Alejandro. Alam kong magkapareho tayong may pagnanasa para sa pagbabago at pag-unlad ng ating kaharian. Sama-sama nating magagawa ito. Sa kabila ng aking pagkabahala, may bahagi sa akin na naaakit sa ideya ng isang mas makapangyarihang kaharian. Ngunit alam ko rin ang panganib na dala nito. Ang ritual ay nangangailangan ng sakripisyo at walang tiyak na kasiguraduhan kung ano ang magiging resulta. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang isipin ang alok ni Luis. Sa palasyo, patuloy na dumadalas ang mga pag-uusap tungkol sa kalagayan ng hari. Ang mga tagapayo ay nagiging mas mahigpit at ang takot sa pagkawala ng trono ay lumalalim. Isang gabi, habang naglalakad ako sa hardin, nakita ko si Luis na kausap ang isa sa mga tagapayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng lihim na kasunduan at doon ko napagtanto na ang kanyang plano ay mas malalim kaysa sa aking naisip. Sa paglipas ng ilang linggo, nagdesisyon akong harapin ang takot at tuklasin ang katotohanan. Isang gabi, pumunta ako sa silid-aklatan ng palasyo kung saan nakatago ang mga lumang aklat tungkol sa ritual. Habang binabasa ko ang mga sinaunang teksto, unti-unti kong naunawaan ang sakripisyong kailangan. Ang ritual ay nangangailangan ng dugong maharlika, isang buhay na handog upang magising ang kapangyarihan ng korona. Nang bumalik ako sa aking silid, bumungad sa akin si Luis. Alejandro, alam ko kung ano ang natuklasan mo. Wala kang dapat ipag-alala. Ako ang mag-aalay ng buhay para sa ritual. Hindi mo kailangan mag-alinlangan. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang kanyang kahandaang mag-alay ng buhay ay tila hindi ka panipaniwala, ngunit alam ko ang kanyang determinasyon. Sa kanyang sakripisyo, maaari naming makuha ang kapangyarihan ng korona.
Ngunit hindi ko rin maalis sa isip ko ang panganib na maaaring idulot nito sa kanyang buhay. Sa dulo ng silid, isang misteryosong anino ang lumitaw. Isang babaeng nakaputi, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Ang korona ay may lihim na hindi ninyo alam. Ang sakripisyo ay hindi lamang buhay, kundi pati na rin ang kaluluwa. Sino ang handang magbayad ng ganitong halaga? Ang kanyang boses ay tila bumubulong sa hangin at naramdaman ko ang lamig sa aking kaluluwa. Sa sandaling iyon, alam kong ang desisyon na ito ay higit pa sa aming mga pangarap. Ito ay tungkol sa aming mga buhay. At sa harap ng misteryong ito, ang aming pagkakaibigan at ang aming pagnanasa ay susubukin sa paraang hindi namin inaasahan. Sa mga nagdaang araw, habang ang aking isip ay abala sa mga pangarap at hangarin, isang lihim na poot ang unti-unting bumabalot sa aking puso. Ako si Prinsipe Arvin, ang panganay na prinsipe ng kaharian ng Luminara. Sa likod ng mga ngiti at pakikisalamuha, isang bahagi ng aking pagkatao ang nanabik sa trono na matagal ko nang pinapangarap. Ngunit sa kabila ng pagnanasa, may isang hadlang na hindi ko inaasahan, ang aking pinsan, si Prinsipe Cedric ng Karatig-Bayan ng Ferrum. Sa tuwing kami ay nagkikita, may tila nakatagong tensyon sa pagitan namin. Binihisan ng magalang na salita ang bawat pag-uusap, ngunit sa likod nito ay may mga hindi nasasambit na mga saloobin. Ang kanyang presensya ay nagbabadya ng panganib sa aking mga plano. Isang malinaw na paalala na hindi ako nag-iisang tagapagmana ng korona. Isang umaga, habang ang araw ay nag-aakyat ng liwanag sa palasyo, natanggap ko ang isang mensahe mula kay Prinsipe Cedric. Nais niyang makipagkita sa akin sa lihim na lugar sa kagubatan sa labas ng kaharian. Bagamat may pag-aalinlangan, sumang-ayon ako. Alam kong hindi ito isang karaniwang pagkikita. Naroon ako, nakatayo sa gitna ng mga punong kahoy nang marinig ko ang kanyang mga hakbang palapit. Arvin, bungad niya, may kakaibang timbre sa kanyang tinig. Alam kong pareho tayong may hangarin sa trono. Ngunit nais kong malaman mo, hindi kita ituturing na kalaban. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Hindi ko inaasahan ang kanyang pag-amin. Cedric, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, sinisikap itago ang pagdududa sa aking tinig. May balak akong ibahagi sa iyo, sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay naglalayon ng pag-unawa. May natuklasan akong lihim sa loob ng ating mga pamilya, isang bagay na maaaring magpalit ng takbo ng ating kasaysayan. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang kanyang mga salita ay tila isang susi sa isang misteryong matagal ko nang hinahanap. Ano ang lihim na iyon? Tanong ko, ang aking interes ay hindi na maitatago. Sa loob ng ating mga pamilya ay may nakatagong kasunduan na nagmula pa noong unang panahon, sabi ni Cedric, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang kasunduang iyon ay nagsasaad na ang tunay na tagapagmana ng trono ay hindi batay sa kadugo, kundi sa kakayahang mamuno at magbigay ng kapayapaan at kasaganaan sa buong kaharian. Ang kanyang revelasyon ay isang dagok sa akin. Ang aking mga inaasahan ay tila isang bula na pumutok sa hangin. Ang kasunduan ay nagpalit ng lahat ng alam ko tungkol sa aming lahi. Paano mo nalaman ito? Tanong ko, nangangapa sa pagkakagulo ng aking isipan. Nakita ko ang mga sinaunang tala ng ating mga ninuno na itinago sa loob ng silid-aklatan ng Ferrum. Hindi ko ito sinasadya, ngunit tila ako'y ginabayan ng kapalaran. Sagot niya, puno ng determinasyon. Sa kabila ng kanyang paliwanag, isang bahagi ng aking pagkatao ang ayaw maniwala. Paano ko matatanggap na ang aking pinaghandaan at pinangarap ay mababago ng isang lihim na kasunduan? Ngunit sa kabila ng pagdududa, alam kong hindi ako maaaring magbulag-bulagan sa katotohanan. Cedric, kung totoo ang sinasabi mo, ano ang iyong balak sa trono? Tanong ko,
Ang aking boses ay may bahid ng pag-aalala. Nais kong magkasundo tayo, Arvin. Sa halip na maglaban, maaaring magtulungan tayo upang mapanatili ang kapayapaan sa ating mga kaharian. Tugon niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang kanyang alok ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman, ngunit may bahagi ng aking puso ang nanatiling nag-aalinlangan. Paano ko matitiyak na ang kanyang intensyon ay tunay? Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong magdesisyon. Pag-iisipan ko ang iyong alok, Cedric. Sabi ko, sinisikap na ipakita ang aking pagiging bukas sa posibilidad. Ngunit sa kabila ng kanyang sinseridad, isang takot ang bumabalot sa akin. Ang takot na ang kanyang alok ay magdudulot ng pagkakanulo. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang banta na hindi ko matukoy. Habang lumilisan kami sa kagubatan, alam kong ang desisyon na ito ay magdudulot ng pagbabago sa aming mga buhay. Ang alok ni Cedric ay tila isang pag-asa, ngunit sa likod nito ay may nakatagong panganib. Sa mga susunod na araw, kailangan kong tuklasin ang tunay na intensyon ng aking pinsan. Ngunit habang naglalakad palayo, isang bahagi ng aking pagkatao ang bumubulong na may mas malalim na misteryo na dapat kong matuklasan. At sa kabila ng lahat, alam ko na ang laban para sa corona ay hindi pa tapos. Ito'y simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay. Ako si Prinsipe Alaric, ang panganay na prinsipe ng kaharian ng Eldoria. Sa simula pa lamang, ang buhay ko ay nakatakda na para sa korona. Itinuro sa akin ng aking mga magulang ang lahat ng kinakailangan upang pamunuan ang aming kaharian, mula sa sining ng digmaan hanggang sa masalimuot na politika. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, isang anino ang unti-unting bumalot sa aking kapalaran. Ang aking pinsan, si Prinsipe Kael ng Karatig Bayan ng Arantor. Si Kael ay hindi lamang isang pinsan, kundi isang kaibigan mula pagkabata. Madalas kaming maglaro sa mga hardin ng palasyo, nagtatawanan habang nagtatampisaw sa mga lawa at nagkukwentuhan sa ilalim ng lilim ng mga matatandang puno. Ngunit habang kami lumalaki, ang katotohanan ng aming mga titulo ay unti-unting naglagay ng pader sa pagitan namin. Pareho kaming prinsipe, pareho kaming may karapatan sa trono. Sa aming kaharian, isang sinaunang tradisyon ang nagtatakda na ang karapat-dapat na tagapagmana ng korona ay dapat na makipagtagisan ng talino at lakas sa isang karibal. Sa kasong ito, ang karibal ko ay walang iba kundi si Kael. Sa simula, ako'y puno ng kumpiyansa. Lumaki akong handang-handa para sa ganitong uri ng pagsubok. Ngunit si Kael, sa kabila ng kanyang mapagkumbabang anyo, ay nagpakita ng kakaibang talino at husay na hindi ko inaasahan. Ang palasyo ay abala sa paghahanda para sa malaking paligsahan. Ang mga taga-silbi ay nag-aayos ng mga bulaklak sa mga pasilyo, habang ang mga panday ay abala sa paggawa ng mga sandata para sa iba't ibang pagsubok. Ang araw ng laban ay dumating at ang buong kaharian ay nagtipon sa malaking arena ng palasyo. Sa unang pagsubok, isang labanan sa estratehiya, kami ni Kael ay magkatunggali sa isang larong tila chess, ngunit may masalimuot na patakaran. Sa kabila ng aking karanasan, si Kael ay nagpakita ng kakaibang taktika, isang estratehiya na hindi ko kailanman nakita o narinig. Nakuha niya ang unang tagumpay at ang kanyang ngiti ay nagbigay ng kakaibang kirot sa aking puso. Ngunit hindi ako papayag na matalo. Sa ikalawang pagsubok, isang paligsahan ng lakas at tibay, kami ay naglaban sa isang palasong may mga hadlang. Dito ko ipinakita ang aking husay sa pakikipaglaban at sa wakas ay nakuha ang tagumpay. Ang mga tagapanood ay nagpalakpakan at naramdaman ko ang pagsigla ng aking sarili. Sa huling pagsubok, isang labanan sa espada, kami ni Kael ay magkatapat sa gitna ng arena.
Ang sinag ng araw ay naglalaro sa talim ng aming mga espada. Alam kong ito na ang aking pagkakataon upang patunayan ang aking sarili. Ang bawat hampas ng aming mga espada ay puno ng tensyon. Ang bawat galaw ay may kahulugan. Ngunit sa gitna ng laban, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, parang may mali. Habang ang laban ay tumitindi, napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Kael. May alam siya na hindi ko alam, isang lihim na tila bumabalot sa kanyang pagkatao. At sa isang iglap, naramdaman ko ang talim ng kanyang espada na dumaplis sa aking balikat. Bumagsak ako sa lupa at ang mga tagapanood ay napahinto sa kanilang sigawan. Ngunit sa halip na magdiwang sa kanyang tagumpay, si Kael ay lumuhod sa aking tabi. Alarik, bulong niya, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang nagpapagaling sa aking sugat gamit ang hindi ko pa nakikitang kapangyarihan. May dapat kang malaman. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Hindi ito tungkol sa corona, sabi niya. May mas mahalaga tayong dapat pagtuunan ng pansin. Sa kanyang bulong, parang may bumukas na pinto sa aking isipan. Naglalantad ng isang lihim na matagal nang nakatago. Ang laban namin ay hindi lamang para sa trono. Ito ay para sa isang mas malaking banta na paparating. Isang banta na maaaring magbuwag sa aming mga kaharian. Tumayo si Kael at inabot sa akin ang kanyang kamay. Hindi tayo magkalaban, Alarik. Magkasama tayong lalaban para sa kinabukasan ng ating mga kaharian. Naguluhan ako, ngunit alam kong hindi ko siya maaaring talikuran. Sa harap ng mga tagapanood na tila natutulala, kami ay nagkaisa. Ang laban para sa corona ay naging laban para sa kaligtasan ng lahat. At sa kabila ng pagtatapos ng paligsahan, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ano ang banta na ito? Paano namin ito haharapin? Sa likod ng aming pagkakaibigan, isang masalimuot na kapalaran ang naghihintay. Ako si Prinsipe Elian, ang panganay na anak ng hari ng malinaw na lawa. Sa loob ng maraming taon, ako ang tinaguriang tagapagmana ng korona, ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti itong nagbago. Ang aking pinsan, si Prinsipe Arik, mula sa karatig bayan ng madilim na gubat, ay lumitaw na isang karibal na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng aming pagkakaibigan noong kabataan, ang kapangyarihan at ambisyon ay naglagay sa amin sa magkabilang panig ng isang lumalalang tunggalian. Sa aming huling pagkikita, nagkasundo kaming magkita sa lalim ng kagubatan, isang lugar na puno ng hiwaga at panganib. Hindi ito isang karaniwang lugar para sa isang engkwentro, ngunit pareho naming alam na ito ang nararapat na entablado para sa aming huling laban. Sa ilalim ng mga anino ng matatayog na puno, ang hangin ay tila punong-puno ng tensyon at lihim. Habang lumalakad ako patungo sa lugar ng aming kasunduan, naramdaman ko ang mga mata ng mga nilalang sa gubat na nakatuon sa akin. Marahil ay sila'y mga espiritu ng kagubatan, nagmamasid sa aming laban na magaganap. Sa mga oras na iyon, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Mula sa mga masasayang alaala ng aming pagkabata, ngayon ay magkatunggali na kami, handang ipaglaban ang karapatan sa isang trono. Nang marating ko ang gitna ng kagubatan, nakita ko si Arik na nakatayo sa kabila ng isang maliit na ilog. Mayroon siyang hawak na espada na nagliliwanag sa ilalim ng sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at galit, ngunit sa kabila nito, nakita ko rin ang pag-aalinlangan. Pareho naming alam na hindi ito ang buhay na aming pinangarap. Elian, tawag niya, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng emosyon. Ito na ang huling pagkakataon. Isuko mo na ang iyong karapatan at hahayaan mong ako ang mamuno. Ang ating mga kaharian ay nangangailangan ng pagbabago. Hindi ko maibibigay sa iyo ang korona, Arik, sagot ko. Pilit na pinipigil ang panginginig ng aking tinig.
Hindi ito tungkol sa kapangyarihan lamang. Ito ay tungkol sa responsibilidad at pagmamahal sa ating mga nasasakupan. Sa isang iglap, lumundag siya patawid ng ilog at nagsimula ang aming laban. Ang tunog ng mga digmaan ay umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ang mga espada ay naglalaban sa kalagitnaan ng madilim na gabi. Ang bawat hampas, bawat salag ay puno ng emosyon, galit, kalungkutan at isang matinding pakikipagsapalaran para sa katotohanan. Habang patuloy kaming naglalaban, unti-unting bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming kabataan, ang mga araw na magkasama kaming nangangaso, naglalaro sa gilid ng lawa, at nangangarap ng isang mas magandang mundo. Ngunit sa bawat galaw ng espada, ang mga alaala ay naglalaho, tinatangay ng agos ng aming mapait na tunggalian. Sa kainitan ng laban, isang bagay ang aking napansin. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay tila nag-iiba, nagiging mas malambot at mapanganib. Isang bitak ang biglang lumitaw sa aming kinatatayuan at sa isang mabilis na kilos, si Arik ay nadulas at muntik nang mahulog sa kailaliman. Agad akong kumilos at hinawakan ang kanyang kamay, ang aming mga espada ay nalaglag sa lupa. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit ay tila naglaho at ang aming mga mata ay nagtagpo. Pareho naming alam na wala nang makapapantay sa halaga ng buhay at pagkakaibigan. Ngunit sa isang kisap mata, isang anino ang lumitaw mula sa likuran ni Arik. Isang nilalang, isang espiritu ng kagubatan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbago, naging malamig at walang buhay. Isang halakhak ng kasamaan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Salamat sa pagdadala sa akin dito, Prinsipe Elian, ang sabi ng espiritu sa boses ni Arik. Ngayon, makukuha ko na ang kapangyarihan na aking hinahangad. Napagtanto ko na hindi lamang kami ang naglalaban para sa korona. May mas malaking puwersa na nagmamanipula sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, alam kong kailangan kong iligtas ang aking pinsan mula sa kapangyarihan ng espiritu. Ngunit paano? Ang oras ay tumatakbo at ang kasamaan ay unti-unti nang bumabalot sa aming mundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming laban ay hindi pa tapos at ang tunay na kalaban ay nagsisimula pa lamang magpakita. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, halos hindi ko na maaninag ang paligid. Ang hangin ay parang mga sibat na bumabaon sa aking balat at ang mga patak ng ulan ay tila mga luha ng langit na walang tigil sa pag-agos. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko magawang umalis sa lugar na ito. Alam kong narito siya, ang aking pinsan, ang prinsipe ng Karatig Bayan na itinuring kong kaibigan sa mahabang panahon. Ngayon, siya ang hadlang sa aking inaasam na korona. Ang mga alingaw-ngaw ng kanyang pagdating ay dala ng takot at ng pag-aalinlangan ng aking mga tauhan. Sinasabing siya ay may dala ng hukbo, mga mandirigma na handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanyang layunin. Ngunit hindi ko magagawang umatras. Hindi ako magiging isang duwag na prinsipe na magpapatalo sa unang pagsubok. Sa kabila ng madilim na ulap, naaninag ko ang anyo ng kanyang hukbo. Sila'y naglalakad patungo sa aming kuta. Mga anino sa dilim na tila mga nilalang ng gabi. Ngunit sa harapan nila ay siya, ang aking pinsan, nakasuot ng makisig na baluti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tulad ng mga bituin sa kalangitan. Magpinsan, sigaw niya, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa kabila ng hangin. Bakit mo ako tinuturing na kaaway? Hindi kita tinuturing na kaaway, tugon ko, pilit na pinapakalma ang aking damdamin. Ngunit ikaw ang humadlang sa aking daan. Ikaw ang nais na kumuha ng korona na para sa akin. Ang korona ay para sa kung sino ang mas nararapat. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. At alam mong kaya kong pamunuan ang mga tao ng may katarungan at pagmamahal. Hindi ko maitatanggi ang kanyang kakayahan.
Sa lahat ng aming mga pakikipagsapalaran, siya ang laging nag-iisip ng paraan para magtagumpay ang lahat. Ngunit narito kami ngayon sa isang labanan na tila itinakda ng tadhana. Ang aming mga tauhan ay nag-uumpugang tulad ng mga alon sa dagat, at ang lupa ay nanginginig sa bigat ng kanilang mga hakbang. Ako'y humakbang papalapit sa kanya, ang aking espada ay nakataas. Hindi kita papayagang agawin ang aking mga pangarap, sabi ko, habang ang aking puso ay puno ng poot at pagdududa. Ngunit sa isang iglap, sa likod ng kanyang mga mata ay nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang kirot, isang pagdaramdam na tila ba siya ay naguguluhan. Ang aking mga hakbang ay bumagal at naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Sa kabila ng aming laban, siya pa rin ang aking pinsan, ang aking kaibigan. Nais mo bang tapusin natin ito dito? Tanong niya. Ang kanyang espada ay nakababa, tila ba nag-aanyaya ng kapayapaan. Ito ang ating kapalaran, sagot ko, ngunit ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Alam kong hindi ito ang tamang daan, ngunit paano ko tatanggihan ang aking tungkulin? Sa isang iglap, ang bagyo ay nagpatindi at ang langit ay tila nagbukas. Isang liwanag ang bumalot sa amin. Ang aming mga tauhan ay huminto. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kababalaghan sa itaas. Ito ba'y isang tanda? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man ako makasagot, ang lupa ay lumindol, ang hangin ay nag-iba ng ihip, at mula sa likod ng ulap ay lumitaw ang isang higanteng nilalang, isang dragon na nag-aalab ang mga mata. Ang kanyang mga pakpak ay naglalakihan, at ang kanyang pagdating ay puno ng kagulat-gulat na kapangyarihan. Kayo ang pinili, wika ng dragon. Ang kanyang boses ay tulad ng kulog sa kalangitan. Ngunit hindi para sa koronang inyong inaasam. Ang kanyang mga salita ay tila mga patak ng ulan na bumagsak sa aking isip. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit kami ang pinili at sa paanong paraan? Ang aking pinsan ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Sa kabila ng aming laban, naroon ang isang pag-asa na tila ba hindi pa huli ang lahat. Ngunit bago pa man kami makapag-usap, ang dragon ay muling nagbigay ng hudyat, at sa isang iglap, kami napalibutan ng liwanag. Sa gitna ng liwanag na iyon, naramdaman ko ang isang puwersa na humihila sa amin palayo sa digmaan, palayo sa korona, palayo sa lahat ng aming inaasam. At sa pagmulat ng aking mga mata, kaming nasa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang lugar na puno ng misteryo at hiwaga. Ano ang aming kapalaran? Ano ang ibig sabihin ng dragon? At bakit kami narito? Sa kabila ng lahat, alam ko na ito'y hindi pa ang katapusan. Sa halip, ito'y simula ng isang bagong kwento. Isang bagong laban na puno ng hindi maipaliwanag na takot at pag-asa. At sa aking tabi, ang aking pinsan, isang kaaway, isang kaibigan, isang kapatid sa laban na ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang lamig na sumasalubong sa balat ko habang naglalakad ako sa madilim na kagubatan. Ako si Alaric, ang prinsipeng panganay ng kaharian ng Aramor, at ang gabi na ito ay magiging huling yugto ng labanang umuukilkil sa aming angkan. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Ang korona ng Aramor ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan, kundi ng kapayapaang matagal nang inaasam ng aming bayan. Sa gitna ng madilim na landas, narinig ko ang mga dahon na tila nag-uusap sa ihip ng hangin, para bang binubulong ang isang lihim na matagal nang nakatago sa mga anino ng kagubatan. Nagsimula akong magduda kung ano ang aking matatagpuan sa dulo ng landas na ito. Ang aking pinsan, si Prince Kael ng karatig bayan ng Eldoria, ay naghamon sa akin sa isang duel para sa korona. Isang tagpo na hindi ko inakalang mangyayari, lalo na't kami ay laking magkasama,
nagtatawanan at naglalaro sa ilalim ng parehong langit noong kami musmus pa. Ngunit ang mga bagay ay nagbago. Ang politika at pagnanasa sa kapangyarihan ay unti-unting lumason sa aming pagkakaibigan hanggang sa dumating ang gabi na ito. Sa bawat hakbang na papalapit sa itinakdang lugar ng aming pagtutuos, nagbalik ang mga alaala ng aming kabataan. Ang mga huntahan sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga laro sa likod ng kastilyo, at ang mga pangarap na sabay naming binuo para sa aming mga kaharian. Sa wakas, narating ko ang gilid ng isang maliit na lawa, kung saan ang buwan ay sumasalamin sa malamig na tubig. Doon ko siya nakita, si Kael, nakatayo sa kabilang dako ng lawa. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na nakatalikod sa akin. Alarik, ang batid niyang tawag. Ang kanyang tinig ay puno ng damdaming hindi ko mawari. Kael, sagot ko, sinisikap na pigilan ang pagyanig ng aking tinig. Bakit tayo humantong sa ganito? Hindi ba natin pwedeng ayusin ito ng walang dugo? Ngunit sa halip na sagot, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiti na puno ng misteryo. Alam mo bang ang korona ay hindi lamang isang tanda ng pamumuno, Alarik? Meron itong lihim na matagal nang itinatago. Lihim na magbabago sa kapalaran ng sinumang nagtataglay nito. Hindi ko maipaliwanag ang biglang pag-init ng aking katawan sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ano ang lihim na iyon, Kael? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasalita ng 100 kwento na hindi ko maunawaan. Ang korona ay may kapangyarihang magbukas ng daan sa mundo ng mga espiritu. Sa sinumang nagtataglay nito, ang lahat ng kaharian ay magiging sunod-sunuran sa kanyang kagustuhan. Napalunok ako sa kanyang revelasyon. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi ko kailanman inasahan. At ano ang balak mong gawin sa kapangyarihang iyon, Kael? Tanong ko, ang aking puso ay bumibilis sa takot at pananabik. Si Kael ay ngumiti muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay may bahid ng kalungkutan. Wala akong balak na gamitin ito, Alarik. Ang nais ko lamang ay ang kapayapaan. Ngunit ang korona ay hindi dapat mapunta sa sinumang sakim sa kapangyarihan. Sa ating dalawa, ikaw ang mas karapat-dapat. Sa kanyang sinabi, naramdaman ko ang biglang paglipad ng aking puso. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang liwanag ang biglang lumitaw sa tubig ng lawa. At mula sa liwanag na iyon ay lumabas ang isang matandang lalaki. Ang kanyang anyo ay tila gawa sa liwanag. Mga prinsipe ng Aramor at Eldoria, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay tila dumadaloy sa hangin. Ang oras ng pagpili ay dumating na. Kami ni Kael ay tumingin sa isa't isa, puno ng pagtataka at takot. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ang alam ko, ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa korona, kundi sa kapalaran ng aming mga kaharian. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang ikot ng kapalaran na magbabago sa aming mundo magpakailanman. Sa loob ng maringal na bulwagan ng aming palasyo, tanaw ko mula sa mataas na entablado ang makulay ng mga banderitas na naglalambitin sa kisame. Ang mga mata ng mga taong narito ay nakatuon sa akin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aabang. Sa gitna ng lahat ng ito, ang bigat ng korona ay tila ba umaaligid sa aking isip, isang paalala ng tungkulin na di ko matakasan. Ako si Prinsipe Armand, ang panganay na anak ng hari at ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat upang ipahayag ang aking karapatan sa trono. Ngunit hindi ko inaasahan ang pagbabagong hatid ng araw na ito. Sa kabila ng lahat ng pag-aaral at paghahanda, ang tunay na pagsubok ay hindi sa pagganap sa mga responsibilidad, kundi sa pagharap sa karibal na hindi ko inaasahan. Ang aking pinsan, si Prinsipe Darius. Si Darius ay mula sa Karatig Bayan, isang lugar na matagal nang nakikipag-ugnayan sa aming kaharian.
Mula pagkabata, kami palaging magkasama. Sa ilalim ng lilim ng matatayog na puno sa hardin, kami ay naglalaro, nagtatawanan, at nangangarap ng mga bagay na aming ninanais na makamit. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon ng pagkakaibigan, hindi ko maikakaila ang hindi maiiwasang tensyon sa pagitan namin ngayon. Armand, bulong ni Darius habang kami naglalakad patungo sa bulwagan. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin, ngunit may bahid ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung magagalak ba ako o mangangamba sa kanyang presensya. Alam kong hindi siya magpapatalo ng basta-basta. At sa kabila ng aming pagkakaibigan, kapwa kami may mga pangarap na hindi namin kayang isuko. Habang patuloy kaming nag-uusap, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga bagay na maaaring mangyari. Sa ilalim ng mapanlinlang na katahimikan ng bulwagan, naririnig ko ang mahinang pag-ugong ng mga pag-uusap ng mga maharlika, mga tagapayo at mga sambahayan. Bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon sa aming sitwasyon. Ang buong kaharian ay nakatutok sa amin at ang bawat hakbang namin ay may katumbas na responsibilidad at kahihinatnan. Armand, handa ka na ba? Tanong ni Darius, may bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig. Tumango ako, ngunit sa loob ay may pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat ng pag-aaral ko sa pamumuno at pagkakaroon ng matatag na pundasyon, ang pagharap sa ganitong sitwasyon ay tila ba bago sa akin. Alam ko na ang tagumpay namin sa araw na ito ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng umaasa sa aming kakayahan. Nang kami nasa harap na ng aming ama, ang hari, siya'y tumayo at nagsalita. Mga anak, sa kabila ng dugo na nag-uugnay sa inyo, ang inyong tungkulin ay para sa kaharian. Sabi niya, ang kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay sa inyong mga desisyon. Pumili kayo ng landas na tatahakin, ngunit alalahanin ang inyong mga pangako sa mga nasasakupan. Sa puntong iyon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na tila ba bumabalot sa akin. Ang mga mata ng bawat isa sa bulwagan ay nakatutok sa amin. Bawat isa ay nagtatanong kung sino ang magiging karapat-dapat sa korona. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katanungan na bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging hari? Ang aming pag-uusap ni Darius ay nagpatuloy, ngunit sa loob ko'y may kaba. Ang pagsubok ay hindi lamang sa aming kakayahan, kundi sa aming katapatan sa isa't isa. Bagamat alam ko ang aming pagkakaibigan, hindi ko maiwasang magtanong kung hanggang saan ang kanyang hangarin para sa trono. Sa huli, dumating ang sandali ng pagdedesisyon. Sa harap ng lahat, ako'y huminga ng malalim at nagsalita. Mga minamahal kong kababayan, alam ko na ang korona ay may kaakibat na responsibilidad at sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, ito ay simbolo ng ating pagkakaisa. Ngunit bago ko pa man maituloy ang aking sinasabi, isang di inaasahang pangyayari ang gumulat sa lahat. Ang mga pintuan ng bulwagan ay biglang bumukas at sa kabila ng liwanag mula sa labas, isang aninong hindi ko inaasahan ang pumasok. Isang matandang lalaki, may suot na balabal na kulay ginto, ang naglakad papasok. Ang kanyang presensya ay tila ba nagbigay ng kakaibang aura sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at sa kanyang paglapit, ramdam ko ang kakaibang enerhiya na tila ba nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi ko pa nababatid. Prinsipe Armand, Prinsipe Darius, wika niya, ang inyong tungkulin ay magsisimula hindi sa pag-angkin ng korona, kundi sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pamumuno. May bahid ng misteryo ang kanyang mga salita at sa kabila ng lahat ng inaasahan ko, hindi ko maiwasang magtanong. Sino siya? At ano ang ibig sabihin ng kanyang mensahe? Sa huling sandali ng bahagi ito, naiwan akong nagtataka, habang ang buong bulwagan ay nababalot ng katahimikan.
Ang pagdating ng matandang lalaki ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming kwento. Isang direksyon na puno ng hiwaga at maaaring magbago ng landas ng aming kapalaran. Mula sa taas ng tore ng aming palasyo, tanaw ko ang buong kaharian na matagal nang nasa ilalim ng pamumuno ng aming angkan. Ang mga ilog na kumikislap sa liwanag ng buwan, ang mga kabundukan na tila gwardiya ng aming teritoryo, at ang mga kabahayan na nagbibigay buhay sa aming bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang anino ang bumabalot sa aking puso. Ang anino ng alitan sa pagitan naming magpinsan na hindi ko kailanman inaasahan. Ako si Prinsipe Adriel, ang panganay na anak ng hari ng Aralia. Mula pagkabata, itinuro sa akin ang mga responsibilidad ng pagiging isang tagapagmana ng trono. Ngunit ang mundo ko'y nagbago nang dumating si Prinsipe Kael, ang aking pinsan mula sa karatig bayan ng Lira. Siya'y mahigpit na tinalaga ng kanyang ama, ang hari ng Lira, upang makipag-alyansa sa aming kaharian. Sa simula, ako'y natuwa sa kanyang pagdating. Si Kael ay matalino at magaling sa pakikipagdigma. Madali kaming nagkasundo at naging magkaibigan. Ngunit unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanyang asal. Sa bawat pulong ng mga tagapayo, sa bawat pag-uusap namin ng aking ama, si Kael ay nagiging mas agresibo sa kanyang mga mungkahi. Hanggang sa dumating ang araw na ipinahayag ng aking ama ang kanyang pagnanais na ipagkatiwala sa akin ang korona ng Aralia. Adriel, anak ko, ikaw ay magiging dakilang hari ng Aralia, wika ng aking ama habang kami ay naglalakad sa hardin. Ngunit kailangan mong tandaan, ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, napansin ko ang tingin ni Kael. Isang tingin na puno ng inggit at pagnanasa. Simula noon, unti-unti siyang lumayo sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang kanyang pag-iwas. Hanggang sa dumating ang gabi kung saan nakatanggap ako ng liham na nagbabanta sa aking buhay. Adriel, ikaw ay hindi karapat-dapat sa korona. Ang Aralia ay nangangailangan ng isang tunay na pinuno. Maghanda ka sa darating na pagsubok. Ang mga salitang ito'y nagpatibok ng aking puso sa kaba. Alam kong si Kael ang nasa likod ng liham. Nagdesisyon ako na harapin siya upang matapos na ang hidwaan na bumabalot sa aming relasyon. Sa liwanag ng buwan, ako'y nagtungo sa lihim na lagusan ng palasyo kung saan kami madalas magtagpo noong kami magkaibigan pa. At doon, sa gitna ng madilim na lagusan, nakita ko si Kael, ang kanyang mga matay puno ng galit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kael, bakit mo ginagawa ito? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi ko nais ang labanan sa pagitan natin. Ngunit sa halip na sagutin ako, siya'y ngumiti. Isang nangiti na nagpatindig ng aking balahibo. Adriel, hindi mo naiintindihan. Ang korona ay hindi lamang para sa iyo. Ang Aralia ay nangangailangan ng isang pinuno na may lakas at tapang. Bago ko pa man maipagtanggol ang aking sarili, siya'y bumunot ng espada, handang makipaglaban. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Hindi ko nais ang labanan, ngunit alam kong kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili at ang aking kaharian. Ang aming mga espada'y nagtagpo, at sa bawat hampas, nararamdaman ko ang sakit ng aming pagkakaibigan na unti-unting nawawala. Ngunit sa gitna ng aming labanan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang hangin sa paligid namin ay nagbago. Dumilim ang langit at ang lupa ay tila umuungol. Biglang lumitaw ang isang matandang mangkukulam na may mga matay puno ng liwanag. Mga prinsipe ng Aralia at Lira, ang inyong alitan ay nagdulot ng panganib sa inyong mga kaharian. Ang kapangyarihan na inyong inaasam ay may mas malaking kapalit. At sa mga sandaling iyon,
isang mahiwagang portal ang bumukas sa aming harapan. Ang portal na tila nag-aanyaya sa amin na tumapak sa isang mundo na hindi namin alam. Ang kapalaran ng inyong mga kaharian ay nakasalalay sa inyong desisyon, wika ng mangkukulam bago siya naglaho sa hangin. Kami natigil, ang aming mga espada ay bumaba. Sa harap ng portal na iyon, naramdaman ko ang takot at pag-aalinlangan. Ngunit alam kong kailangan naming magdesisyon. Ang aming mga kaharian ay nasa panganib at ang korona ay hindi lamang para sa isa. Tumingin ako kay Kael, ang aking pinsan na minsan kong itinuring na kapatid. Ang aming mga matay nagtagpo, puno ng pag-asa at takot. Ang portal na ito ang magiging susi sa aming hinaharap, ngunit sino ang unang tatapak? Sa dulo ng lagusan, ang kapalaran namin ay nakabitin sa hangin. Ang aming labanan ay hindi lamang tungkol sa korona, kundi sa aming mga kaharian na aming pinangangalagaan. Ano ang magiging desisyon namin? Ako si Prinsipe Alaric, ang panganay na prinsipe ng kaharian ng Eldoria. Sa simula pa lamang ng aking buhay, alam ko na ang aking kapalaran, ang maging tagapagsunod sa trono ng aking ama, ang hari. Subalit, hindi ko kailanman inaasahan na ang aking sariling pinsan, si Prinsipe Darius ng Karatig Bayan ng Arentia, ang magiging pinakamalaking hadlang sa aking daan patungo sa korona. Kilala si Darius sa kanyang angking talino at husay sa pakikipaglaban. Palagi siyang pinupuri ng mga tao sa kanilang bayan at kahit dito sa Eldoria, hindi maikakaila ang respeto ng aking mga kababayan sa kanya. Sa kabila ng aming pagkakaiba, kami ay lumaki na magkasama. Naglalaro sa malawak na hardin ng palasyo at naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng aming mga kaharian. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lumalalim na tensyon sa pagitan namin. Isang tensyon na tila nagbabadya ng paglalaban para sa trono. Sa gitna ng mga kasayahan sa palasyo, ang mga mata ni Darius ay palaging nakatingin sa korona. Bagamat hindi niya ito sinasabi ng tuwiran, nararamdaman kong nais niyang magkaroon ng bahagi sa pamumuno at kapangyarihan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan, ang araw na nagbago sa lahat. Isang gabi, habang ang buwan ay nagniningning sa kalangitan, nagkaroon kami ng lihim na pag-uusap sa loob ng sinaunang silid ng palasyo. Doon, ipinahayag ni Darius ang kanyang nais na magtulungan kami upang pamunuan ang parehong kaharian. Ang kanyang plano ay tila isang pangako ng pagkakaisa, ngunit alam kong may mas malalim na layunin sa likod nito. Alaric, wika ni Darius, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ang ating mga kaharian ay nasa bingit ng malaking pagbabago. Kung tayo ay magtutulungan, maaari tayong magtagumpay at magdala ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga nasasakupan. Ngunit alam ko sa aking puso na ang kanyang mga salita ay binalot ng lihim na ambisyon. Ang kanyang panukala ay isang pag-aanyaya na makibahagi sa isang laban na hindi ko nais na pasukin. Sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang tunggalian na umiikot sa aming paligid. Sa paglipas ng mga araw, ang alingawngaw ng laban para sa korona ay lumaganap sa buong kaharian. Ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa posibleng pag-aaway ng dalawang prinsipe at ang balita ay umabot sa tainga ng aking ama, ang hari. Sa kanyang karunungan, nagpasya siyang magkaroon ng isang paligsahan, isang pagsubok na magpapasya kung sino sa amin ni Darius ang karapat-dapat na maging susunod na tagapamuno. Ang paligsahan ay binubuo ng tatlong bahagi: talino, husay sa pakikipaglaban, at puso para sa pamumuno. Sa bawat bahagi, kami ni Darius ay nagtunggali. Ibinuhos ang lahat ng aming lakas at kakayahan. Lahat ay nagmamasid, naghihintay sa kinalabasan ng aming laban. Sa huli, ang huling bahagi ng paligsahan ay ang pinakamahirap, ang pagsubok ng puso para sa pamumuno. Kami ay inilagay sa harap ng isang sitwasyon kung saan kailangan naming pumili
sa pagitan ng aming sariling kapakanan at kapakanan ng aming mga tao. Sa gitna ng pagsubok, nakita ko ang tunay na layunin ni Darius. Ang kanyang pagnanasa sa kapangyarihan ay higit pa sa kanyang pagmamahal para sa mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng aming laban, isang lihim na balita ang dumating sa akin. Ang aking ama, ang hari, ay nagkasakit ng malubha. Ang kanyang kalusugan ay biglang lumubha at siya ay nawalan ng malay. Ang trono ay hindi na lamang isang simbolo ng kapangyarihan, kundi isang responsibilidad na kailangang akuin ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin ako kay Darius. Sa aking mga mata, nakita ko ang kanyang pag-aalala, hindi lamang para sa korona, kundi para sa aming pamilya. Sa sandaling iyon, naisip ko na marahil ang aming paglalaban ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa aming pagmamahal para sa aming mga kaharian at sa isa't isa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Sa huli, sa gitna ng aming laban, may isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagay na nagbabadya ng mas malaking tunggalian na darating. At doon, sa gitna ng paligsahan, isang tawag ang dumating mula sa isang hindi inaasahang bisita na nagsabing may taglay na siya ang lihim sa likod ng biglaang pagkakasakit ng hari. Ang kanyang mga salita ay tila isang palaso na tumama sa aking puso. May isang taksil sa palasyo. Ang pagkakasakit ng hari ay hindi natural. Sa sandaling iyon, ang aming laban ni Darius ay nauwi sa isang mas malaking misyon, ang pagsaliksik sa katotohanan. Sino ang tunay na kalaban? Sino ang taksil sa gitna ng aming mga kaalyado? At doon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa aming kwento. Ang tunay na laban para sa korona, hindi lamang laban sa isa't isa, kundi laban sa hindi inaasahang kaaway na nagtatago sa dilim. Hindi ko akalain na ang araw na ito ay darating. Sa kabila ng mga taon ng pagkakaibigan at pagkakaunawaan, narito ako sa gitna ng isang bagyo, nakatayo sa harap ng aking pinsan, si Prinsipe Alaric, na tila isang estranghero sa akin ngayon. Kami ay magkalaban sa isang laban na hindi lang para sa korona, kundi pati na rin sa aming mga puso at kaluluwa. Ang hangin ay humihip ng malakas, ang mga ulap sa langit ay nagmimistulang mga balakyot na anino, at ang ulan ay bumubuhos na tila walang katapusan. Sa likuran ko ay naroon ang aking mga tauhan, nakahanda, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng alinlangan. Alam nilang ang labanang ito ay hindi lamang pisikal. Ito'y laban sa pagitan ng pagmamalaki at pag-ibig, ng kapangyarihan at pagkakaibigan. Alarik, ang sabi ko, sinusubukang iwaksi ang alingawngaw ng hangin. Hindi pa huli ang lahat. Maaari pa nating itigil ito. Ang korona ay hindi kailanman naging layunin ko. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng awa. Hindi mo naiintindihan, kuya. Mula pa noong bata tayo, lagi kang nasa unahan. Lahat ng atensyon, lahat ng pagkilala, ikaw ang may hawak. Ito na ang pagkakataon ko para sa pagbabago. Tila may mga salitang hindi ko lubos mawari na umaalingawngaw sa kanyang isip. Hindi ko alam kung ito nga ba'y totoo o kung ito'y gawa-gawa lamang ko ng isang pusong puno ng hinanakit. Ang aming espada ay nagtagpo sa gitna ng ulan. Ang tunog ng bakal na nag-uumpugan ay tila musika sa isang malungkot na awit ng trahedya. Bawat hakbang, bawat galaw ay puno ng pag-iingat at determinasyon. Nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa bawat pagigkas ng aking espada. Sa bawat pag-atake ni Alaric, nararamdaman ko ang kanyang puot. Ngunit sa kabila nito ay may bakas ng pag-aalinlangan. Parang ang mga mata niya ay nagsusumamo, naghahanap ng dahilan upang bumitaw at umalis sa labanang ito. Ngunit ang kanyang puso ay tila nagdesisyon na at wala nang balak magbago.
Sa isang iglap, nagkaroon ng isang malakas na pagkulog na nagbigay liwanag sa buong paligid. Ang liwanag ay sumilay sa mukha ni Alaric at sa isang sandali ay nakita ko ang kanyang tunay na damdamin. Hindi ito galit, kundi takot. Takot na mawalan ng pagkilala, takot na hindi na mahalin ang kanyang sariling bayan. Sa pagkakataong iyon, naisip ko ang lahat ng aming pinagsamahan, ang mga araw na sabay kaming naglalaro sa palasyo, ang mga gabi na puno ng kwento at tawanan. Hindi ko maitatanggi na ito'y bahagi ng aking buhay na ayokong mawala. Alaric, muli kong sinabi, hindi ko nais na ito ang maging katapusan natin. Tayo ay magkaibigan bago pa man tayo maging magkalaban. Alam kong may mas mahalaga pa kaysa sa korona. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na pag-ihip ng hangin ang nagdala sa amin sa gilid ng bangin. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay nagbigay daan at sa isang iglap, naramdaman ko ang pagbulusok pababa. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang mga mata ni Alaric puno ng pagkabigla at pag-aalala. Siya ay sumigaw, ngunit ang hangin ay nagpatay ng kanyang boses. Ang kanyang mga kamay ay umabot, ngunit kami ay masyadong malayo na. Ako ay bumagsak sa lupa, ang sakit at pagkabigla ay tumama sa aking katawan. Sa kabila ng hirap, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung ito na ang katapusan, ngunit ang huling nakita ko ay ang mukha ni Alaric, puno ng pangungulila at pagsisisi. Ito na ba ang aming kapalaran? Sa gitna ng bagyo, sa labanang ito na puno ng hinanakit at pangarap, ay naiwang nakabitin ang aming mga puso sa isang cliffhanger ng pag-asa na sa kabila ng lahat, ang tunay na pagkakaibigan ay mananaig. Sa aming palasyo, ang hangin ay tila nagbabanta ng isang bagyo. Ang mga alingawngaw ng pag-aaway namin ng pinsan kong si Prinsipe Alaric ay umabot na sa bawat sulok ng aming kaharian. Ako si Prinsipe Elian, ang panganay na anak ng hari ng Antelya, at ito ang araw na hindi ko na maiiwasan ang pagtutuos. Ang araw ng pagdidesisyon sa trono ay narito na. Ang aming ama ay nagpasya na ang susunod na tagapaghawak ng korona ay hindi basta-basta ipapamana sa akin. Bagkus, ito ay idadaan sa isang mapait na pagsubok. Ang pagsubok na ito ay hindi bahagi ng tradisyon. Ngunit sa kanyang karunungan, nakita niyang ito ang tamang daan upang makilala ang tunay na karapat-dapat. Malalim ang ugat ng tradisyon sa aming kaharian at ang huling desisyon ng hari ay hudyat ng pagbabago. Si Alaric ay isang prinsipe ng karatig bayan ng Veridion, isang bayan na matagal nang nasa anino ng Antelya. Kahit na kami ay magpinsan, palaging may kompetisyon sa pagitan namin. Lumaki kami na magkasama, ngunit hindi maitatanggi ang lamat na dulot ng aming mga pagkakaiba. Si Alaric ay palaging mas palakaibigan, mas maparaan, habang ako naman ay mas mapitagan, mas tahimik sa aking mga kilos. Isang bagay na nire-respeto ngunit hindi palaging naipaliliwanag. Sa araw na ito, kami ay nagkatapat sa harap ng trono. Ang aming ama, ang hari, ay nakaupo sa kanyang luklukan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-asa na sana, sa kabila ng lahat, ang aming ugnayan ay manaig sa gitna ng hidwaan. Elian, Alaric, simula ng aming ama. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang para sa korona, kundi para sa kapayapaan ng ating kaharian. Ang sino mang magtagumpay ay hindi lamang magmamana ng trono, kundi pati ang responsibilidad na pangalagaan ang magkabilang bayan. Tumingin ako kay Alaric at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang determinasyon. Ito ay hindi lamang laban para sa kanya, kundi isang misyon. Ramdam ko ang bigat ng mundo sa kanyang balikat at sa sandaling iyon ay naisip ko kung paano ang mga tao ng aming pagkakaibigan ay nag-udyok sa kanya sa ganitong desisyon. Ang pagsubok ay hindi pisikal, ito ay isang paglalakbay sa loob ng aming mga puso.
Ang bawat prinsipe ay binigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan sa pamumuno. Ang hamon ay simple: maglakbay sa kagubatan ng Eldoria at hanapin ang sagradong korona ng liwanag. Ang korona ay isang simbolo ng kapayapaan na, ayon sa alamat, ay nagtataglay ng kapangyarihang magbuklod sa dalawang kaharian. Ang sinumang makapagbalik ng korona sa palasyo ay siyang magiging hari. Sa loob ng kagubatan, ang dilim ay tila umuusbong mula sa bawat sulok. Ang hangin ay may dala ng kuwentong lumang-luma na mga alamat ng mga naunang hari at mga prinsipe na nabigo sa ganitong pagsubok. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsisid sa kawalang katiyakan. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mga yapak ni Alaric. Hindi kami nag-uusap, ngunit alam namin na ang oras ay mahalaga. Sa mga sandaling iyon, ang kagubatan ay naging arena ng aming paglalaban. Sa kabila ng mga panganib at damo, ang aming pagnanais na maabot ang korona ay hindi matitinag. Hanggang sa narating namin ang isang bukas na bahagi ng kagubatan kung saan ang liwanag ay tila sinasalamin ng mga dahon. Sa gitna, nakatayo ang isang pedestal na yari sa bato, at sa ibabaw nito ay naroon ang sagradong korona ng liwanag. Ang korona ay kumikinang, tila inaanyayahan kami na kunin ito. Subalit bago kami makalapit, isang sigwa ang dumating, tila nagmula sa kawalan. Ang hangin ay bumangis, ang mga puno ay yumuko, at ang lupa ay tila umuungol. Bigla, isang maladilim na anino ang lumitaw, isang nilalang na hindi ko pa nakita. May hawak itong kapangyarihan na tila ang lahat ng liwanag ay nauubos sa kanyang presensya. Elian Alaric, wika ng nilalang, ang kanyang boses ay tila mula sa ilalim ng lupa. Ang korona ay hindi basta-basta sa inyo ibibigay. Ipakita ninyo ang tunay na lakas ng inyong puso. Sa pagkakataong iyon, nagkatinginan kami ni Alaric. Sa kabila ng takot, naroon ang pagkakaisa, isang bagay na matagal nang nawala sa gitna ng aming kompetisyon. Dito ko naisip na ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa korona, kundi pati sa aming sariling kapalaran. Ngunit bago pa kami makagalaw, isang kakaibang puwersa ang bumalot sa akin at ang paligid ay nag-iba. Sa isang iglap, ako ay nagising sa isang lugar na hindi ko kilala, isang lugar na puno ng liwanag at katahimikan. Sa aking harapan, nakatayo si Alaric, ngunit hindi siya ang prinsipe na aking kakilala. Siya ay tila isang hari na matagal nang naghihintay. Sa kanyang braso ay naroon ang sagradong korona ng liwanag, ngunit hindi ito ang korona na aming hinahanap. Ito ay isang korona na puno ng mga lihim, at sa sandaling iyon, alam ko na ang aming mundo ay nagbago na magpakailanman.